Since nandito ko sa bahay, naisipan ko na linisan tong mga dead ko na sakis. Ito pala is si Margaret ribbon ko. Matagal na sa akin to actually. Isa siyang cluster, pero nung rinipot ko siya dito sa pot, kinatkat ko siya isa-isa. Kaya ganyan. Kariripat ko lang actually ito. Ngayon, kitang-kita na may namatay. Ang malay ko sa kanila. Ayaw nila mag-survive. Tapos, ito naman is si Frank Rainel. Hindi ko pa to naripat since nakuha ko. And then, lumaki siya, lumiit. Pati si Exotic. Kailangan na nilang malinisan. Ito din yung isang nabili ko na matagal na kailangan ko nang iripat. So, start tayo kay Exotic. Ang gagawin natin is aalisin muna natin siya dyan sa pot. And then, aalisin natin yung dried leaves. Hopefully, may maisave tayo dito. Para syempre, sayang naman, diba? Training season is over. Next ko naman na irilipat is itong si Frank Rainel na nakuha ko pa ng matagal. Pero matagal ko na rin na hindi ripat. And then, itong soil mix niya is pure na soil. Kaya, let's repot. Ito naman is mga propa. Propa pad since April. Grabe. April, May, June, July, August, September. 6 months na ganyan pa rin kaliliit. Sa bagay, na-deprive naman kasi sila sa dilig-dilig. Ngayon lang naulan ng ulan. Hindi sila nadadryan. Pero noon, super dry sila. Ito pa yung other propagations ko ng iba-iba na sakis. Tapos ito na yung mga nag-overgrown. Si Rahoya yan, yung madami. Kailangan ko na silang irapat. Kasi pinano nila na yan propagation tray ko. Kaya kukuhanin ko yung kailangan na mairipat at iriripat ko. Siyempre, para mas lumaki sila ng bonggang-bongga. Ito is papalitan ko pala yung na-prepare ko na pot since masyado siyang shallow para dito. Ito is si Marpin tsaka si Paradise. Itong mga Rahoya naman ang next ko na iriripat since kumpulan na sila dyan sa propagation tray. Kailangan ko silang iisa-isahin para mas lumaki pa sila. Pero grabe ang kapit nila. Ang ganda. Ito is other na propagation ko, naalis ko na. Tapos yan yung final. Bakit pag ako ang dumi-dumi? Bakit pag nanonood ako ng repotting ng iba, hindi siya ganun kadumi? Tapos ito ang picture ng aking blue beans, jelly beans.
si Floridity, at saka si Ametorium. Another photo dump na naman ang aking mga sakis, si Marcos na headcut. Isang headcut naman din ng Fire Pillar. Ang aking magandang raspberry eyes. Si very beautiful ko na red line. Para siyang yellow green, diba? Tapos ito yung wall ng mga sakis ko. Ito naman ang aking mga nagagandahan na gymnos. Mga no-name, ano tawag doon? Hybrids, pero ang gaganda nila. At mga T-lines din na very pink, ang cute. Ito yung gusto ko ma-achieve ni Fire Pillar, red na red. Tapos si Afterglow na ang laki-laki, so loves. Ito na pumipilit na mag-survive na si Marlene, and then aking mga hawortyo na butchog. Butchog. Mas lalo yung pinakagitna. And then, ito yung mga T-lines ko ulit na may flowers na, or gymnos na merong flowers na. Though, hindi ako nakapag-pollinate sa kanila, kitang-kita naman na magaganda sila, diba? Tapos, ito yung arrangement ko. And then, ito naman yung mga astro ko na surviving still since one time namatayan talaga ako ng madaming astro. Kaya, itong mga to is mga bago ko na nabili. Pero, as usual, may namamatay pa rin sa akin dahil sa rot. And then, hindi sila nag-uugat kaagad. Kaya linagay ko sila dito sa greenhouse. Hopefully, mabuhay silang ngayon. Ito naman ang mga seed grown ko na asterias. Asterias nakalagay dun sa package, kaya asteria yan.